Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May kwento pala sa likod ng 500 million pesos na pondo ng proyekto na dinala ni PBBM nung magkita sila ni Leni Robredo noong February 21. Mayroon palang kwento sa likod nun. Mayroon palang kwento. Unang-una, siyempre masaya si Mayor Leni na pinagbigyan ng national government sa ilalim ng Administrasyong Marcos yung request ng local government ng Naga City na mapunduhan naman ang nasabing renovation. Yung Jesse M. Robredo Coliseum, malaking coliseum yan sa Naga pero matagal nang sira yan. Butas-butas ang bubong, sira-sira na ang loob niyan. Tsaka hindi na nagagamit sa mga event sa Naga City. Kailangan na talaga siyang i-renovate. Kaya lang siyempre sa panahon ni Duterte, hindi naman yan na natulungan ang Naga City. Ngayon na si PBBM presidente, siyempre kalaban ni Leni Robredo. Ang akala siguro hindi mangyayari yan na ma-repair na yan, ma-renovate. Pero nagbago at least ang Administrasyong Marcos hindi tiningnan na si Leni Robredo ay kalaban. At saka mayroong mga pinasalamatan si Mayor Leni Robredo kung paano na lakad yung 500 million na yan. Kasi nung magkita sila ni PBBM, sa picture makikita nyo, may binibigay na papel si PBBM kay Leni Robredo. Yan ay SARO. Statement Statement of allotment, release order. Parang yan yung prueba, yung kasulatan na yon na mayroon ng release order ng nasabing allotment. Kumbaga yung allotment ng 500 million para sa proyektong yon, mayroon ng release order. Yun. Kumbaga, pag mayroon ka ng SARO, yung SARO na yon, statement ng allotment ng allotment release order, yan yung pinaka-preba na talagang may pundo na yan. Dala-dala ni PBBM yung SARO na yan, yung release order na yan ng allotment na 500 million. Kaya masaya siyempre si Mayor Leni Robredo ng Naga na kahit ang administrasyon ngayon ay nakalaban niya noong 2022, at least inaprubahan pa rin na mapunduhan yan. Pero nagpasalamat si Leni Robredo sa post niya. Unang-una nagpasalamat siya kay Kiko Pangilinan, kay Senador Kiko. Nang manalo daw pala kasi si Kiko Pangilinan na senador, siyempre kasama ni Bam Aquino, kakampiyan ni Leni Robredo. Nakiusap si Mayor Leni, napunduhan nga yan. Kaya lang, ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dyan, siyempre, mahirap mailusot yung ganun kalaking pondo, 500 million pesos, kasi nga, mahirap na yung mga insertion. So, nahirapan din siyempre, hindi na pwede yung mga insertions. Kaya, nahirapan si Senador Kiko na yung hindi niya kayang i-insert na yon kasi sila yung nakikipaglaban na itigil na yung mga insertions. So, biglang pumuto kasi yung flood control anomalies. So, wala na. Parang yung linalakad ni Mayor Leni kay Senador Kiko, mahihirapan na. Pero gumawa si Senador Kiko ng paraan. Gumawa siya. Nakita niya na may pwedeng source nito, hindi na dun mismo sa mga insertions. Isang nakita niyang malaking source na pagkukunan, LGSF. Parang local government support finance yata yan. Kaya lang, para malakad yan na mapunduhan sa ilalim ng programang LGSF, Local Government Support Fund, kailangang aprubahan yan ng Malacanang.
Kaya kinausap ni Senator Kiko si Executive Secretary Ralph Recto. Ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto naman ay naging mainit naman ang pagtanggap sa request, pinacilitate. Kumbaga, ang lumakad ay si Senador Kiko hanggang Malacanang linakad niya at pinacilitate naman ni Executive Secretary Ralph Recto. Siyempre, pinag-usapan sa presidente, inaprubahan naman ng presidente. Kaya, yun yung mga dinaanan pala ng pondo na yan. Kaya nagpasalamat si Leni Robredo, si Mayor Leni Robredo, kay Senador Kiko Pangilinan, kay Executive Secretary Ralph Recto, at kay PBBM. Kaya masaya si Leni na naaprubahan yan. Sa kabila ng mainit na politika, ang administrasyon siyempre, administrasyong Marcos na nakalaban niya noong 2022, nakalusot pa rin ang nasabing proyekto. Importante kasi yung JCM Robredo Coliseum kasi hindi lang yan sa mga malalaking event sa Naga na gagamitin. Yung JMR Coliseum na yan, ginagamit din yung evacuation center pag may mga kalamidad. Kaya malaki ang maitutulong sa Naga City ng nasabing pondo. O ayan, yan pala yung kwento sa likod niyan. May post si Mayor Leni tungkol nga dyan, nagpapasalamat siya sa mga nakatulong para ma-release ang nasabing pondo. Malaking bagay kasi ito for us. So, in fact, matagal na naming inaasam na makasama sa pilot sites. Kasi pinakamalaking problema talaga sa amin yung baha. Ito yung major na evacuation center sa amin. Pero nakita niyo naman yung itsura. And itong kung saan tayo ngayon, napapalibutan siya ng 3 malalaking barangays na talagang laging lubog sa baha. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog! Bunyog!